Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Pangulong Bongbong Marcos, tinawag na sinungaling si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang paratang nito sa 2025 national budget. Cold storage facility ng meat products sa Quezon City, tinupok ng apoy. 58 pesos kada kilong maximum SRP sa imported rice, epektibo na. Malaki ang taas presyo sa mga produktong petrolyo, aarangkada naman bukas. Sa MBC TV correspondents, 2 babae patay matapos mabundol ng van sa Zariaga, Iloilo. Sa MBC TV Sports, Pilipinas, pasok pa rin sa Women's Futsal Asia Cup kahit bigo kontra Australia. At sa showbiz battle, Rufa May Quinto nagbabala laban sa mga scammer na ginagamit ang kanyang pangalan para mangutang ng pampiyansa. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Walang preno at matapang na tinawag ni Pangulong Bongbong Marcos na sinungaling si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang malisyoso nitong paratang sa 2025 national budget. Sa katunayan, pwede naman daw i-double check sa website ng Department of Budget and Management ang katotohanan. Ang buong detalye ihahatid live ni Leth Narciso. Miss Leth? Nagsisinungaling si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang takasang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang mahinga ng reaksyon tungkol sa aligasyon ng dating Pangulo sa pinang 2025 national budget. Sa ambush interview sa Taguig City, sinabi ng Pangulo na alam ni Duterte ng dating Pangulo na hindi pwedeng magpasa ng General Appropriations Act ng may blankong items. Alam din anya ni Duterte na hindi pa nangyari ang ganitong insidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Git ni PBBM, malinaw na nakasaad sa DAA ang bawat programa at proyekto at kung magkano ang alokasyon sa mga ito. Narito si Pangulong Marcos. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. Gaya ng naunang pahayag na Executive Secretary Lucas Bersamin, mayroon naman anyang kopya ng GAA sa website ng DBM at pwedeng hanapin at tingnan doon ang sinasabi ng dating Pangulo at kanyang mga kaalyado na mala blank check para malamang hindi ito totoo. Mariing kinundina ng Malacanang ang umano'y malisyosong aligasyon ng dating Pangulo. Tinawag itong fake news ni Bersamin at iginiit na walang bahagi ng 2025 national budget ang hindi nasuri bago nilagdaan ng Pangulong Marcos. Binigyang diin ito na dumaan sa masuting pagsusuri ang buong 4,057 na pahina ng GAA sa Kongreso at ng Department of Budget and Management. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Leth Narciso. Kasalukuyan pa rin naglalagablab ang isang cold storage facility sa Barangay Del Monte sa Quezon City na nagsimula pa kaninang alas 3 ng madaling araw. At isa sa mga pangunahing balakid sa pagapula ng apoy ay ang presensya ng foam sa ground zero. Ang pinakahuling update ihahatid ni Val Gonzalez. As of 11 a.m. ay nakataas pa rin sa ikatlong alarmang sunog na tumutupok sa buong gusali ng cold storage facility.
na matatagpuan sa Fernando Poe Jr. Avenue, Barangay Del Monte, Quezon City. Ayon sa Quezon City Fire Department, hirap maapula ang sunog dahil sa maraming mga foam, partikular na ang tinatawag na polyurethane foam. Sabi ng BFP, ito ang ginagamit sa mga cold storage facility bilang isang insulator. Mistola kasing isang malaking refrigerator ang nasusunog na Glacier North Refrigeration Storage Corporation na nasa isang malawak na compound. Sa report ng BFP, nagsimula ang sunog dakong alas 3 pa ng madaling araw kanina. Ayon sa mga empleyado ng kumpanya, nakarinig sila ng malalakas na pagsabog bago ang malaking apoy. Isa rin sa tinututukan ng BFP ang katabi nito na Shell Gasoline Station. Bagamat mayroong makapal at mataas na firewall, ay binugahan ito ng maraming tubig para matiyak na hindi lumipat sa gasolinahan ng apoy. Wala namang napapaulat na nasaktan o nasugatan sa insidente. Gumamit na rin ng aerial ladder o truck ladder ang BFP para makapagbuga ng tubig sa mas mataas na lugar upang tuluyang maapula ang apoy sa nasusunog na storage facility. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tila ayaw magpatinag ng China sa mga radio challenge at diplomatic protest ng Pilipinas matapos nitong mag-deploy ng isa pang malaking vessel sa baybayin ng Zambales bilang kapalit ng tinaguriang China Monster Ship. Ang mga detalye tinutukan ni Rovic Manuel. Kasunod ng bahagyang pag-atras ng monster ship ng China mula sa illegal nitong presensya sa bahagi ng Zambales sa West Philippine Sea, ay pinalitan naman ito ng isa pang malaking barko ng China. Sa nakalipas na 2 linggo na walang patid na radio challenge at pagtaboy ng Philippine Coast Guard sa dambuhalang barko ng China, ay bahagya itong umatras sa layong 95 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales. Bagamat bahagyang lumayo, pumalit naman ang isa pang vessel na CCG-3304 dakong alas 9 kagabi sa layo namang 65 nautical miles. Ayon sa PCG, may sukat na higit 100 metrong haba at 46 metrong lapad ang pumalit na barko na mas malaki pa rin sa BRP Gabriela Silang ng Pilipinas na matinag na nakabantay. Matatandaang nakapaghainan ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas sa China dahil sa presensya ng naturang dambuhalang barko sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito umaalis. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagtataboy at pagbabantay ng PCG sa ilegal na pagpasok ng barko ng China sa ating teritoryo. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi man ginagalaw sa ngayon, nangangamba sa kanilang kaligtasan ng ilan sa mga mangingisdang Pinoy dahil sa patuloy na pag-aligid at posibleng pangharas ng China Monster Ship sa Zambales. Ang hinaing ng mga mangingisda, alamin sa report ni Edniel Parosa. Kahit ang naglalakihang barko ng mga mangingisdang Pilipino, takot na rin umanong pumalaot dahil sa presensya ng monster ship ng China. Yan ang pahayag ng grupo ng mga mamamalakaya sa Masinloc, Zambales sa gitna ng 2 linggong pagpapabalik-balik ng China Coast Guard Vessel 5901. Ayon kay Leonardo Quaresma, presidente ng New Masinloc Fishermen's Association, nangangamba ang commercial fishing vessels na maharas ng CCG. Sa panayam ng DZRH Stories, sinabi ni Quaresma na bagamat hindi sila ginagalaw, patuloy nilang iniilagan ang natatanaw na naglalakihang barko ng China. Kahit na malalaki po yung kanilang fishing vessel, ay may pangamba rin po kasi pagka naihulog po nila yung lambat nila pag nag-harvest ng kanilang mga payaw, ay maaaring ito ay malagay sa panganib at baka kung ito ay i-water cannon nila ay hindi na maiahon yung kanilang lambat pagka naihulog po nila yung kanilang lambat. Sa pinakahuling update mula sa Philippine Coast Guard, nabatid na bahagyang umatras ang monster ship kahapon pero pinalitan naman ito ng malalaki ring barko ng CCG. Bago ito, nagsagawa ng military drills ang Philippine Navy malapit sa Baho de Masinloc habang sumama naman ng US Carrier Strike Group Carl Vinson sa hiwalay na multilateral cooperative activity sa West Philippine Sea. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Guilty beyond reasonable doubt. Hinatulang makulong ng Sandigan Bayan sina dating Quezon City Mayor Herbert Bautista, City Administrator Aldrin Cunha dahil sa kasong graft. Kaugnay ito ng maanumalyang mahigit 32 million pesos na kontrata na pinasok ng Quezon City at kumpanyang Geodata para sa isang tracking system. Nagbabalik si Val Gonzalez. Pagkakakulong ng mula 6 hanggang 10 taon ang hatol ng Sandigan Bayan laban kay dating Quezon City Mayor Herbert Bautista at kanyang administrador na si Aldrin Cunha sa isinagawang promulgation ng 7th Division ng Sandigan Bayan, guilty beyond reasonable doubt sina Bautista at Cunha. May kinalaman ang kaso sa mahigit 32 million peso contract na pinasok ng city government at kumpanyang Geodata noong alkalde pa si Bautista para sa online occupational permitting and tracking system. Bukod sa pagkakakulong ay pinatawan din ng perpetual disqualification si Bautista at Cunha na pinagbabawalan ng humawak pa ng anumang pwesto sa gobyerno. 2023 pa ng basahan ng sakdalang dalawa mula sa kasong isinampa mismo ng City Legal Department ng Lungsod Quezon. Hindi umano dumaan sa tamang mga prosesong pinasok na kontrata, bagay na ikinalugi ng lokal na pamahalaan na maaari pa namang maghain ng motion for reconsideration sa korte ang dalawang dating mga opisyal ng Quezon City. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Epektibo naman ngayong araw ang pagpapatupad ng 58 pesos na maximum suggested retail price o MSRP sa imported na bigas. Ayon kay DA Assistant Secretary at Spokesperson Arnel de Mesa, mag-iikot ang kanilang ahensya at ang Department of Trade and Industry sa mga pamilihan sa Metro Manila upang matiyak na walang lumalabag sa MSRP. Bukod sa DA at DTI, nangako rin anya ang local government units sa mga o sa pamamagitan ng mga Metro Manila Mayor na magbabantay sa ipinatupad na maximum SRP. Sa pag-iikot ng DZRH News kanina umaga, bagsak presyo ang mga imported na bigas sa Agora Public Market sa San Juan City. Pero ilang retailers sa Pasay City Public Market naman ang hindi pa nagpatupad ng 58 pesos na kada kilong MSRP dahil hinihintay pa umano ang kanilang amo. Samantala, aarangkada na bukas, January 21, ang malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa magkakahiwalay na abiso ng oil companies, 2 pesos and 70 centavos ang itataas sa kada litro ng diesel, habang 1 peso and 65 centavos sa gasolina. Habang ang mga pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo ay nakadepende sa paggalaw nito sa pandaigdigang merkado. Dapat namang pag-aralang mabuti ang mungkahing deployment ban ng mga overseas Filipino workers sa Kuwait, kasunod ng pagkamatay ng dalawa nating kababayan doon. Gihit ng isang kongresista, mas marami sa mga kababayang OFW ang mapipinsala sa naturang panukala. Ubabalita si Milky Regonan. Dapat idaan sa masusing pagtalakay ang plano ng Department of Migrant Workers na deployment ban sa Kuwait. Ang kikabayan Party List Representative Ron Salo ang siguradong maapektuhan ang mga OFW na kasalukuyang na nagtatrabaho sa Kuwait. Sabi ni Salo, ito ay sa pangamba na baka hindi na sila pabalikin para makapagtrabaho doon. Bukod dito, hindi pa nakababalik sa normal processing ang pagkuha ng mga OFW sa Kuwait dahil kamakailan lamang inalis ang deployment ban at kukonti pa lamang ang napapaalis. Narito si Kabayan Party List Representative Ron Salo sa panayam ng isyung pambayan. Ay nilift pareho ng Kuwait at Pilipinas yung ban po natin kasi nag-impose din po ng ban ng Kuwait natin. Pero kahit na nandun na po, hindi pa rin po talaga tayo nakakabalik dun sa normal processing, quote and unquote. Kasi simula doon hanggang ngayon, almost 6 months na rin po ata yun, pero iilan pa lang po talaga yung napapaalis.
mula sa Pilipinas. So ito po yung concern po natin na kapag sabihin ulit na magkakaroon ng deployment ban, actually may in a sense parang de facto kasi hindi naman po nakakapunta yung mga kababayan po natin. Una rito, kinukonsidera ng DMW ang deployment ban sa Kuwait. Resulta ito ng pinakahuling kaso ng pagkamatay ng mga domestic workers na sina Daphne Nakalaban at Jenny Alvarado. Si Nakalaban ay unang nireport ng kanyang employer na nawawala at bandang huli ay nakitang patay sa bahay ng isang Kuwaiti. Si Alvarado naman ay sinasabing namatay dahil daw sa coal smoke inhalation, pero naniniwala ang kanyang pamilya na si Jenny ay biktima ng foul play. Sina Nakalaban at Alvarado ay ilan lamang sa humahabang listahan na mga OFW-ng namatay sa Kuwait, gaya na Julie B. Ranara, Joanna Demafilis at iba pa. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng futsal, bagamat bigo ang Pilipinas na talunin ng Australia sa final game ng 2025 AFC Women's Futsal Asia Cup Qualifiers, pasok pa rin ang national sa Asia Cup na gaganapin sa China matapos itong masecure ang best third place team. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Pasok na ang Pilipinas sa 2025 AFC Women's Futsal Asia Cup na gaganapin sa China. Yan ay kahit pabigo ang Philippine Women's National Futsal Team na matalo ang Australia sa final game ng Group C at 2-1 score sa qualifiers. Sa laro na ginanap kagabi sa Uzbekistan, nakuha ni Daisy Arrowsmith ang unang goal para sa kalabang kupunan in just 7 minutes. At wala nang isang minuto bago matapos ang opening half, nakapuntos si Hailey Smith para sa Pilipinas. Pero sinagot din ito ng Aussies at napanatili na ang kalamangan hanggang matapos ang laro. Sa kabuuan, nakakuha ng 7 puntos ang Nationals sa 4 na laro sa qualifiers, matapos ang 2 panalo, 1 draw at 1 talo. Habang nanguna naman ang Australia sa Group C dahil sa kanilang perfect 4-0 record with 12 points. Nakuha ng host team Uzbekistan ang 2nd place matapos ang malaking panalo nito kontra Turkmenistan. Kaya kahit nasa kaparehong puntos sa Pilipinas, lumamang ito sa kanilang +7 goal difference kumpara sa +4 ng Nationals. Sa kabila niyan, pasok pa rin ang Pilipinas sa Asia Cup na gaganapin sa China sa Mayo matapos nitong maiposisyon ang sarili sa best third place team. Ang tournament sa China ay magsisilbing qualifiers para sa kauna-unahang 2025 FIFA Futsal Women's World Cup na gaganapin dito sa bansa. Sa aming pagbabalik, Onyx Philippines, inununsyo na ang napiling heroes para sa M6 Champion at Finals MVP scheme. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. TikTok agad ibabalik sa Amerika matapos ang panandaliang pag-shutdown. Sa MBC TV Global, mass deportation, binigyan diin ni US President-elect Donald Trump ilang oras bago ang kaniyang inaugurasyon. Sa Showbiz Spotted, mga Hollywood stars at ilang K-pop groups nakiisa sa charity relief auction sa Los Angeles, California. At sa trending and viral show, estatwa ng Birheng Maria, himala umanong nakaligtas sa Los Angeles wildfires. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Naglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema pabor sa 3 political candidates na unang idineklarang nuisance ng Commission on Elections o COMELEC. Kung sino-sino ang mga naturang kandidato, alamin sa report ni Boy Gonzales. Pinagbigyan ng Korte Suprema sa hiling na Temporary Restraining Order o TRO ng 3 kandidato sa lokal na posisyon matapos silang alisin ng COMELEC sa balota para sa 2025 midterm election. Ang TRO ay ginawad ng Supreme Court en banc sa COMELEC matapos itong hilingin ni na Mary Grace David, Mary Dominic Oñate at Aldrin Santa Ana. Sa kaso ni Mary Grace David, pinatitigil ang COMELEC sa pagpatupad ng resolusyon nito na tinanggihan ang petisyon niya na
mahalili at maisama sa opisyal na listahan ng mga kandidato sa pagka-vice alkalde ng Limay, Bataan. Naglabas din ng Korte Suprema ng TRO na pinipigilan din ng COMELEC sa pagpatupad sa mga resolusyon nito na nagdeklara kay Mary Dominic Oñate bilang isang nuisance candidate para sa pagka-mayor ng Palumpon, Leyte. Pinagbigyan din ng Korte Suprema ang hiling na TRO para pigilan ang COMELEC sa pagpatupad ng mga resolusyon na nagkansela sa Certificate of Candidacy ni Aldrina Santa Ana na tumatakbong mayor ng Bukawi, Bulacan. Pinigilan din ng korte ang COMELEC na burahin ang pangalan ni Santa Ana sa listahan ng mga kandidato sa pagka-alkalde ng Bukawi. Para sa MBC TV Network News, ito si Bob Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, naniniwala ang isang election lawyer na dapat pa ring isama sa mga balota ang mga idiniklarang nuisance candidates. Pero may nakabinbin na petisyon sa Korte Suprema. Kailangan din daw na sapat na oras para makahanap ng papalit sa diniskwalipika ng kandidato. Narito ang balita ni Kyle Bulias. Dapat nang isama sa mga iimprentang balota ng COMELEC ang mga dinisqualify na kandidatong may pending na petisyon sa korte. Yan ang mungkahi ng election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal kaugnay ng higit 6 na milyong balotang kinailangang sirain ng COMELEC. Ito'y matapos maglabas ng temporary restraining order ng Supreme Court sa ilang kandidatong naghain ng petisyon dahil sa disqualification sa kanila para sa nalalapit na eleksyon. Sapagkat kapag yan hinintay pa natin baka nag-imprenta ka sa Wednesday pagkatapos pagdating ng next week, baka may iba na namang TRO na i-issue ang Korte Suprema. Siguro dapat mag-inventaryo ang COMELEC. Ilan pa ba ang nakapending na appeal sa Korte Suprema? So kung konti na lamang yan, hindi naman makaka-apekto sa kanila, isama na yan at palagay kayo makakatulong ng malaki yan para mawala yung pangamba ng COMELEC na muli sila mag-iimprenta in the event na additional TROs are issued by the Supreme Court. Bukod dito, sinabi ni Macalintal na hindi dapat agad iniaalis ang pangalan ng kandidatong dinisqualify ng COMELEC dahil nawawalan umano ng pagkakataon ng isang political party na makahanap ng substitute na kapangalan ng naunang kandidato. Alinsunod dito sa Section 16 ng COMELEC Resolution No. 11045 na pinapayagan ang substitution ng isang kandidatong namatay o nadiskwalipika basta't ito ay kapartido at kaapelyido ng orihinal na kandidato. Matatanda nga abot sa higit 13 milyong piso ang nasayang dahil sa mga balotang kinailangan sirain ng COMELEC matapos maglabas ng TRO ang korte para sa 5 diniskwalipikang kandidato kasama ng isang national candidate. Sa kabila nito, tiniyak ng COMELEC na kaya pa ring mahabol ang deadline nilang April 14 para sa muling pag-iimprenta ng mga balota na sisimula naman sa darating na Enero 22. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng D0H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa iba pang mga balita, pinamamadali na ni Senator Christopher Bongo ang pagbabayad sa mga pending na emergency allowance ng health workers noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Sa panig naman ng Health Department, posibleng naipit lang sa hospital level ang ilan sa mga hindi pa nakatatanggap ng pondo. Nakatutok dyan si Raymond Dadpaas. Muling kinalampag ni Senador Christopher Bongo bilang chairman ng Senate Committee on Health ang Department of Budget and Management at Department of Health hinggil sa hindi pa nababayarang Health Emergency Allowance o HEA ng mga health workers noon pang panahon ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Go, dapat lang madili na ang release ng pondo at tugunan ang mga apila at reklamo ng mga healthcare workers. Sa hearing na isinagawa ng Senate Committee on Health noong nakaraang linggo, inamin ng pamunuan ng DOH na may utang pa silang 6.8 billion pesos sa mga health workers. Karamihan daw kasi ng mga claim ay naisumite pagkatapos ng October 31, 2024 deadline. Iginit ng senador na malaki ang utang natin sa mga health workers dahil nagsilbi ng gusto ang mga ito noong panahon ng pandemic na sa katunayan ay marami pang nagbuwis ng buhay. Nagtataka si Senador Go na napaglaanan naman na ito ng pondo noong nakaraang taon, ngunit hindi pa naibibigay ang health emergency allowance ng mga health workers. Sa report ni Assistant Secretary Albert Domingo ng Department of Health,
na as of January 15 ay nakapagproseso na sila ng 16.7 million na HEA claims na nagkakalaga ng 99.3 billion pesos. Pinakauli na ang 27 billion pesos noong buwan ng Oktubre 2024 na kanilang naipadala na sa Centers for Health Development. Ngunit aminado ito na maaring may mga health workers pa rin ang hindi nakatatanggap ng kanilang HEA dahil sa pagkaipit sa hospital level. Ipinaabot ni Donel Siason, Union President ng University of Santo Tomas Hospital at kinatawan ng United Private Hospital Union of the Philippines ang pagkabahala dahil marami pa ring mga health workers ang hindi nakatatanggap ng kanilang allowance, lalong-lalo na sa area ng Visayas. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Advaz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, dalawang weather systems ang kasalukuyang nakakaapekto sa northern and southern sections ng ating bansa. Una rito ang malamig na hanging amihan na inaasahang magdadala ng maulap na kalangitan at may hinang pag-ulan sa bahagi ng Cagayan Valley, Aurora at Quezon. Habang easterlies naman ang magdudulot ng makulimlim na panahon na sinasamahan ng mataas na tsansa ng ulan sa silangang bahagi ng Mindanao. Iba yung pag-iingat po sa banta ng biglang pagbaha at pagguho ng lupa sa Dinagat Islands, Surigao Provinces at Davao Oriental. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan naman ng fair weather condition na may tsansa lamang ng isolated rain showers at thunderstorms. Ayon pa sa Pag-asa, nananatili pa ring mababa ang tsansa na may mabuong low pressure area o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang sa katapusan ng linggong ito. Samantala, as of yesterday, January 19, hawak pa rin ng Baguio City ang pinakamababang temperatura na naitala ng Pag-asa ngayong amihan season. Nakapagtala ito ng 15 degrees Celsius na sinundan ng 17 to 19 degrees Celsius sa Malaybalay, Itbayat, Kasiguran at Coron sa Palawan. Kaya naman po huwag pong kakalimutang magbaon ng jacket dahil ayon sa Pag-asa, magpapatuloy at titindi pa ang lamig ng amihan hanggang sa darating na Pebrero. Yan muna latest sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Lunes. Makinig sa mulat, makinig sa ating ulat, manatiling mulat at palaging mag-iingat. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ilang oras bago ang pagbabalik sa White House ni President-elect Donald Trump, binigyan din ito na mass deportation ng illegal immigrants ang isa sa mga pangunahing agenda na tututukan ng kanyang administrasyon. Anya, ito ay bahagi ng kanyang plano upang palakasin ang seguridad at ipatupad ang mahigpit na patakaran sa imigrasyon. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. We're going to stop the invasion of our borders. We're going to reclaim our wealth. We're going to unlock the liquid gold that's right under our feet. Liquid gold. Sa nalalapit na panunumpa ni President-elect Donald Trump bilang bagong Pangulo ng Estados Unidos, isa sa mga pangunahing hakbang na inaasang tututukan niya ay ang pagpapadeport ng undocumented immigrants sa kanilang bansa. Ayon sa mga ulat, ito ang maaari maging pinakamalaking deportation na isasagawa sa kasaysayan ng Amerika. Giit ni Trump, sisimulan umano ng kanyang administrasyon ang pagpapatupad ng executive orders na maghihigpit sa pagpasok ng mga immigrants sa US. Layunin umano nitong palakasin ang seguridad ng bansa at tiyakin na mga patakaran sa imigrasyon ay naaayon sa interes ng mga mamamayan ng Estados Unidos. Sa iba pang balita, nagdiwang naman ang mga Gazan citizen matapos formal nang maipatupad ang matagal nang inaasam na ceasefire agreement o tigil putukan sa kanilang lugar matapos ang halos 15 buwang digmaan. Nakabalik na rin sa kanilang mga pamilya ang mga nadakip na individual na naging hostage sa kasagsagan ng gyera. Kasunod nito, ilang residente na din ang bumalik na sa kanilang mga tahanan upang suriin ang mga naging pinsala sa pag-asang may isasalba pa mula sa kanilang mga ari-arian. At yan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa balitang global pa rin, napa-it's a prank ang publiko matapos agad manumbalik ang serbisyo ng social media application na TikTok sa Amerika. Halos 2 araw lang mula nang ipatupad ang ban laban dito. Ayon kay US President-elect Donald Trump, maglalabas ito ng executive order upang pansamantalang baliktarin ang nauna o naturang kautusan. Tinutukan yan ni Wina Hesoro. Ipinagpatuloy na ng TikTok ang serbisyo sa Estados Unidos matapos i-anunsyo ni President-elect Donald Trump na maglalabas siya ng executive order para bigyan ng reprieve ang app kapag nakaupo na siya sa pwesto ngayong araw. Matatandaan na noong Sabado ng gabi maagang naging epektibo ang batas na nagpapatigil ng operasyon ng TikTok sa US na unang itinakda sa araw ng Linggo kung saan nawala ng akses ang nasa 170 million na American users. Ipinaban ang TikTok sa Amerika dahil sa umano'y security threat nito sa kanilang mga residente, bunsod ng pagkakaroon nito ng Chinese na ownership. Nangako si Trump na ipagpapaliban ang pagpapatupad ng batas. Kaugnay nito nakapaloob rin sa House Bill 10489 na naglalayong i-regulate ang paggamit ng anumang app na pagmamay-ari o kontrol ng mga foreign adversary sa Pilipinas. Sa panayam kay Congressman Benny Abante, sinabi nitong ang paggamit ng mga foreign apps ay maaaring magdulot ng national security threat sa bansa. Kung ginagamit po ito para ispayan po ang Pilipinas, kaya po ito naging national security concern po natin. Kasi kung TikTok is actually controlled by China yan. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagkaisa ang ilang Hollywood stars para magbigay tulong sa mga naapektuhan ng malawakang wildfire sa Los Angeles, California. Kabilang sa mga nakibahagi sa inilunsad na charity relief auction ang singers na sina Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Miley Cyrus, gayon din ang ilang K-pop groups. Ang mga gamit na kanilang isusubasta, silipin sa aking showbiz report. Ipapa-auction sa Amerika ang signed guitars ng ilang bigating singers, gaya nila Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Miley Cyrus at Dua Lipa. Ang kikitain mapupunta sa music professionals na biktima ng malawakang wildfire sa Los Angeles, California. Ang higit 60 exclusive and one-of-a-kind items ng iba't ibang music icons na ipasusubasta ay bahagi ng inilunsad na Music Cares Charity Relief Auction ng Julian's Auction House. Nakiisa rin sa naturang auction for a cause ang ilang K-pop groups gaya ng New Jeans na isusubasta ang kanilang outfits sa 2024 Billboard Women in Music event. Gayon din ang mga isinuot ng Tomorrow by Together members sa promotional photoshoot ng kanilang mini-album na Miniso 3 Tomorrow. At 17 is Right Here video-worn outfits and accessories ng grupong 17 na nagtanghalang itong weekend sa Philippine Sports Stadium. Samantala, bukod sa mga nabanggit na gitara ng singers at damit ng K-pop stars, kabilang din sa mga memorabilia na ipapa-auction ang handwritten concert setlist ni Chris Martin ng Coldplay at signed the Timeless Tour poster ng Made You Look hitmaker na si Meghan Trainor. Mayroon ding signed lyric book ni Paul McCartney, portrait artwork tampok si Quincy Jones, at maging ang stage-worn military-style embroidered rope blazer ni Lionel Richie. Nakatakdang ganapin ang Music Cares Charity Relief Auction sa February 2 just in time sa 67th Grammy Awards. At sa aking pagbabalik, aktres at komedyanteng si Rufa May Quinto nagbabala sa publiko laban sa scammers na ginagamit ang kanyang pangalan para mangutang. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News, BRB. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Insidente ng mga nawawalang kabataan sa Central Mindanao sumipa. Sa MBC TV Sports, 2 heroes ng tatanggap ng M6 Championship at Finals MVP skin, ipinakilala na ng Onyx Philippines. Sa Showbiz Spotted, Rufa May Quinto may babala sa scammers na pinagsasamantalahan ang kanyang kaso para makapangutang. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Sa magpapatuloy ng ating balitaan, patay ang 2 babae matapos mabundol ng van sa Zariaga, Iloilo. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Dead on arrival sa ospital ang 2 babae nang nabangga ng van ng kanilang motorsiklo sa Barangay Tubigan, Bayan ng Zaraga, Iloilo. Kinilalang mga namatay kina Mary Grace Condino Mandante, 30 anyos ng Iloilo City at driver ng motorsiklo, at Mara Heradora Cordova, 31 anyos ng Negros Occidental na backrider. Kinilala naman ang driver ng van kay Jerry Gonzales ng Putotan, Iloilo. Ayon kay Police Captain Dandy Ilalto, officer in charge ng Zaraga Municipal Police Station, nagkasalubong ang motorsiklo at van. Tumakas pa si Gonzales matapos ang insidente, ngunit sumuko sa mga pulis sa bayan ng Leganes, Iloilo na katabi lang ng bayan ng Zaraga. Bago nabangga ang mga biktima, nabangga rin ng van ang bahay sa Barangay Takas sa distrito ng Haro, Iloilo City, ngunit walang nasugatan. Hindi naman nakainom ang driver ng van ayon sa pulis. Para sa MBC TV Network News, ito si Aini Grace Bravo, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Mindanao. 3 kabataan ang deklaradong missing person sa makahiwalay na lugar dito sa Central Mindanao. Si Norhana M. Antap, presidente ng Pulumulok, South Cotabato, ay patuloy na pinaghahanap ng kanyang mga magulang at kaanak. Huli umano siyang nakita nitong January 18, 2025 na nakasuot pa ng school uniform ng St. Elizabeth at nakasuot din ng color purple jacket. Sa sinumang makakita, maaari makipag-ugnayan sa Pulumulok PNP with the cellphone number 0998-598-7235. Missing din itong isang babaeng estudyante na si Pyra Giad Sinulinding, 13 years old, residente ng Purok KSRC, Sampaw, Isulan, Sultan, Kudarat. Huli umano siyang nakita nitong January 16, 2025 sa kanilang paralan. Maaari pong makipag-ugnayan sa Isulan Police Station sa numerong ito, 0953-102-4582. Ang pangatlong missing person ay ito namang si Jebril Ngaray, 16 years old, residente ng Iscanlar Street, Calawag 1, Isulan, Sultan, Kudarat. Huli siyang nakita alas 7 ng gabi nitong January 16, 2025 na umalis ng kanilang bahay at hindi na nakabalik. Maaring makipag-ugnayan sa Isulan PNP sa numerong ito, 0952-1348000. Samantala, nakakaalarma naman o nakaalarma ang kapulisan ng Cotabato City matapos sa itong napaulat na isang puting van ang umano'y na responsable sa pagdukot sa ilang individual. Wala pa umanong opisyal na reklamo ang natatanggap ng Cotabato City Police Office, subalit pinag-iingat nito ang publiko at hinihikayat na makipag-ugnayan kaagad sa otoridad. Para sa MBC Network News, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang 31 anyos na lalaki habang sugatan naman ng 40 anyos nitong kapatid matapos pagbabarilin ng hindi pa nakilalang sospek sa loob ng kanilang bahay sa Sitio Kamansi, Purok 18, Barangay Inayawan, Bayan ng Kawayan, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si Alex de la Cruz, 31 anyos, habang sugatan naman si Gerald de la Cruz, 40 anyos, residente ng nasabing lugar. Ayon kay Lieutenant Colonel Lowell Garinganao, hepe ng Kawayan PNP Station, si Gerald ang habang sakay ng motorsiklo na minamaneho ng kanyang kaibigan na si Romeo, libre ng pagbabarili ng sospek. Hinabol pa ng sospek ang biktima hanggang sa loob ng kanilang bahay at nakita nito ang kapatid ng biktima na si Alex at walang awang pinagbabaril din ito. Dinala kaagad sa Kawayan District Hospital sina Gerald at Alex, subalit binawian ng buhay o idineklarang dead on arrival itong si Alex de la Cruz. Nagpapatuloy ang hot pursuit operation ng Kawayan Municipal Police Station sa mga sospek. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Beacon of Hope, itinuturing ng isang pamilya sa California na simbolo ng pag-asa ang estatwa ni Virgin Mary na tila hindi nasira o natupok ng apoy sa nagpapatuloy na Los Angeles wildfire. Himala kasi itong nakaligtas at nasa maayos pang kondisyon sa kabila ng pagkakatupok ng mga tahanan sa lugar. Ang story of faith na yan, alamin sa report ni Dustin Bayog. Sa malubhang pinsala ng LA wildfire, kinapitan ng pamilyang Halpin sa South Pasadena, California, ang statue ng Birheng Maria na tila himalang nakaligtas sa pinsala ng sunog. Ayon sa padre de pamilya na si Peter, nang balikan nila ang kanilang tahanang natupok sa wildfire, ay nakita nilang nanatili sa magandang kondisyon ang statue ni Virgin Mary at St. Joseph sa kanilang bakuran. Kaya kahit nawala ang kanilang tahanan, mas nanaig pa rin ang pananampalataya ni Peter at ang kanyang asawa na si Jackie kasama ang kanilang ka-anim na anak na makitang nakakaligtas ang Virgin Mary statue na para sa kanila ay isang simbolo ng pag-asa at paghilom. Napagdesisyonan din ang pamilya na kumanta ng isang worship praise sa katinatayuan ng kanilang tahanan. Ayon kay Jackie, kumanta sila dahil nais niya lang magdasal at pagpasalamat sa Diyos na sila ay ligtas at buhay. Mga aktibong church choir members sa mga anak nila Jackie at Peter, kaya ganun na lamang kamangha-mangha ang kanilang pag-awit. Samantala marami naman nagpaabot ang donasyon para sa pamilya matapos mag-viral ang kanilang story of faith. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng esports, ni-reveal na ng M6 World Champion ng Onyx Philippines ang dalawang MLBB heroes na makatatanggap ng championship at finals MVP skin. Kung sino sila, panoorin sa report na ito. Inanunsyo na ng M6 World Champion Onyx Philippines maging ng finals MVP na si Duankel Rapillas ang mga hero na makatatanggap ng commemorative skin. Ito ay bilang bahagi ng kanilang kampyonato sa M-Series na ginanap sa Malaysia noong nakaraang taon. Napili ng team ang hero na si Joy, habang ang Star Gold winner na si Kelra, ang hero na si Beatrix, bilang Finals MVP skin. Sa paliwanag ni Onyx Esports Vice President for Esports Franchise Paul Coach Yeb Miranda, nirerepresenta ni Joy ang kanilang team pagdating sa kulay at skills. Habang para naman kay Kelra, pinili niya si Beatrix dahil sa pagkakapareho nila gaya ng ability to adapt at ang pagiging asintado sa pagtira ng kalaban. Ang naturang mga skin ay inaasahang ilalabas sa Setyembre ngayong taon ayon sa developer ng Monton Games. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tila nakahanap pa ng paraan para pagsamantalahan ng ilang kawatan ang kinakaharap na legal battle ni Rufa May Quinto. Itong weekend kasi nagbabala ang aktres at komedyante laban sa mga gumagamit ng kanyang pangalan para mangutang. Ang pera gagamitin daw nito for next bail. Narito ang report. Nagbabala ang komedyanteng si Rufa May Quinto laban sa gumagamit ng kanyang pangalan para makapanloko. Sa kanyang social media account, ipinakita ng aktres ang modus ng scammer na nagpapanggap bilang siya para manghiram ng pera sa isa niyang kakilala. Ang kunwaring paliwanag ng scammer, nangangailangan umano ang aktres ng 55,000 pesos para daw sa kulang na bayad sa kanyang lawyer at pandagdag sa susunod na kakailanganing piyansa. May pagtitiyak pa itong magbabayad din daw sa next salary. Babala naman ni Rufa May sa scammer, nag-report na ito sa kanyang abogado at sa mga pulis. Kaya naman tumigil na raw ito sa paggamit ng kanyang pangalan para makakuha ng pera. Hirit pa ng komedyante, wrong spelling pa raw ang scammer sa kanyang pangalan na nilagyan ng 2 F ang kanyang Rufa. Sa huli, nakiusap ang actress-comedian na i-share naturang post upang wala nang mabiktima ang naturang scammer at iginiit na never anya itong nanghingi ng pera kahit kanino para lamang may maipang bail.
Magunita na pansamantalang nakalaya si Rufa May Quinto matapos maglagak ng piyansang 1.7 million pesos para sa kasong paglabag sa Securities Regulation Code. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Miss Karen and Yuel. Maraming salamat, Showbiz Angel. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.